Sulit nga ba ang 800 pesos na entrance fee dito sa Avalon Zoo? Alamin at siguraduhin panoorin nyo ang vlog na ito dahil bibigyan ko kayo ng mga tips and things na dapat alam nyo bago kayo pumunta dito sa Avalon Zoo. Sa sobrang tagal ko nga sa Quezon City, ngayon ko lang nalaman na ang Avalon Zoo ay located dito sa Rodriguez Rizal, which is sobrang lapit lang sa Quezon City. At alam nyo ba na ang largest zoo dito sa Pilipinas ay ang Avalon Zoo dahil merong itong 7.5 hectares. Yes, Maricoy, 7.5 hectares, ganun kalaki. Kaya i-ready ang inyong mga paa dahil malayo-layong lakaran ang magaganap talaga dito. Kaya naman kung may kids kayong kasama, make it sure na meron kayong dalang stroller and magdala na rin kayo ng extra clothes dahil siguradong pagpapawisan kayo. Tips ko nga sa inyo mga mare na mag-avail kayo ng ticket through Avalon Zoo website para mas makatipid kayo dahil kapag nag-walk-in kayo, 800 pesos ang entrance fee. Pero dito sa website nila na-avail lang namin 1,350 pesos, tatlo na kami. Siguraduhin nyo rin mare na meron kayong dalang cash dahil hindi sila tumatanggap ng any online payment kahit GCash pa yan. Isa sa mga pinaka-favorite ko dito sa Avalon Zoo is kapag nag-avail ka ng ticket, valid siya up to 90 days. Yes, mare, just in case nagkaroon kayo ng emergency, hindi kayo makakapunta ng ganitong araw kung kailan kayo naka-avail ng ticket, that's okay. Kasi hanggang 90 days pa yan, mare. At kahit summer nga kayo magpunta dito, ay siguradong mag-e-enjoy pa rin kayo dahil hindi nga kayo maiinitan dahil nga sa sobrang daming puno. Kung kayo ay naghahanap ng mapapasyalan kasama ang buong pamilya, barkada, boyfriend, girlfriend, dito na kayo sa Avalon Zoo. Siguradong mag-e-enjoy kayong lahat dito, hindi lang kids, pati mga adult mag-e-enjoy dito. Kami personally, sobrang nag-enjoy kami dito dahil marami kami nakitang kakaibang animals na usually nakikita lang namin sa TV. And upon entry mga mare, which is the station 1, dun kayo pwedeng bumili ng mga souvenirs at nandun na rin yung food stall kung saan pwede kayong kumain. And take note nyo na rin mga mare na bawal kayo magdala ng any food, pero sa case namin dahil may toddler kami, pinaalam namin yung isang biscuit, inalaw naman nila. So just in case na marami kayo at plano nyo magbaon, pwede naman kayo kumain sa parking area tapos balik na lang kayo after nyong kumain. So ayun nga, dito nga tayo sa first station and dito ang bubungad nga sa inyo ay ang iba't ibang uri ng mga isda at dito pa lang talaga Mariko, ibusog na talaga ang inyong mga mata. Sobrang amis na amis nga yung baby namin dahil nakakita siya ng turtle kasama ang mga isda. At in fairness nga kahit nga Sunday ngayon hindi crowded kaya hindi mo kailangan magmadali. Siguradong medyo nyo talaga yung sightseeing nyo. At first time nga lang namin makakita na malaking isda. Ito yung Arapaima, which is one of the largest freshwater fish. Nag-o-offer nga din pala sila ng feeding for Arapaima for only 100 pesos. Hindi nga lang namin nagawa kasi natatakot si Cinco. Kung sakaling nag-worry nga kayo na baka maligaw kayo at hindi nyo maikot lahat, no worries yan mga mare. Dahil may mga number naman bawat station na susundan nyo lang. Bali mga mare, up to 75 station nga pala ito. Kaya i-ready nyo talaga ang inyong mga paa. First time ko nga lang din makakita ng ostrich. Ang laki pala nito. Mas malaki pa sa tao. Marami kayong makikitang iba't ibang uri ng ibon dito at isa talaga sa pinaka nagpasaya sa akin ay yung makakita ako ng giraffe. Sobrang saya talaga ng puso ko. It truly heals my inner child. Bali, pwede nga rin pala kayo mag-feed sa giraffe for only 100 pesos. Hindi nga lang namin napa-experience kay Baby Cinco kasi natatakot talaga siya. At kitang-kita nyo naman kung gaano ako kasaya as a first timer. Kaya nga sabi namin kapag 7 years old na ni Cinco, babalik kami ulit para mas ma-appreciate niya lahat. Isa rin talaga sa pinaka-exciting part ay yung makakita ka ng lion. Hindi lang isa, kundi dalawa. Alam nyo ba mga mare, sobrang saya talaga namin pero medyo natatakot kami kasi parang ang lapit lang nila sa amin. Saka parang ang baba ng fence, parang kaya nilang talunin. Pero no worries naman daw dahil electric fence naman daw ito. Pero mga mare ko, kung pagmamasdan nyo nga itong lion na ito, parang pinagpaplanuhan akong kainin. Mukha daw akong masarap. Charot lang. Pero mga mare, kung pagmamasdan nyo nga itong lion na to, parang anytime pwede siyang tumalon papunta sa'yo. Pero actually mga mare, dito pa nga lang sa mga lion na ito, talaga namang sulit na yung entrance fee nyo. Pero alam nyo ba mga mare, wala pa tayo sa kalahati. Marami-rami pa tayong makikita ang kakaibang hayop. Dito nga rin pala yung sister kong mahilig lumaklak ng glutathione. Meron nga rin palang jaguar at leopard dito. Malalaki at malinis nga ang kanilang mga kulungan. Siguradong naalagaan talaga sila. Yung mga tiger nga nila, sobrang lulusog at meron nga din silang white tiger. Kaso nga lang, hindi ko nakuhanan kasi nakatago. Meron nga rin ditong sunny bear na pwede nyo rin pakainin for only 100 pesos. At
kapag nagpunta nga kayo dito, wag na wag niyong aasarin itong orangutan na ito dahil nandudura siya. Malakas pa naman din siyang mandura, talagang aabutin ka. Hindi ko nga lang nakuhanan ng video nung may dinuduroan siyang pamilya. Hindi na rin kami nagtagal dito kasi nga baka nagpapahinga siya at ayaw magpa-istorbo. And dito sa kabilang side, meron ding unggoy na very lively na talaga nagpapakitang gilas sa amin. Tuwang-tuwa nga ang 5 hanggang pag-uwi ka ni kwento niyo yung unggoy na nagsuswing. Meron nga ring donkey dito mga mare. Isa rin sa mga nagpasaya kay 5 nung makakita siya ng hippopotamus dahil nga si 5 ay fan ng Madagascar. So kilala niya si Gloria. At syempre ako din, sobrang happy ko na nakakita na rin ako ng hippopotamus. Bali, dalawa nga palang hippopotamus yung nandito. Itong pinakamaliit, ang pangalan niya ay Zuzu. And sa kabilang side naman, nandito si Hana. Siya yung pinakamalaki at pwede nyo nga rin siyang pakainin. Hindi nga lang namin nasubukan kasi medyo may pila na rin. Kaya nakinood na lang kami sa mga nagpapakain. Nakaka-amaze nga talaga rito kasi kahit baboy damo, meron sila. At itong capybara, para pala talaga silang mga dagang malalaki. Meron nga rin palang lemur dito. At marami nga rin silang mga turtle dito. Meron silang Snoopy turtle. At yung mga tortoise nila, sobrang lalaki. At meron nga rin silang wildcat. At kung merong wildcat, meron ding wild dog. At hindi nga lang yan, mare. Meron din silang hyena dito. Tulog nga lang sila nung naabutan namin. Ganon din yung black panther. Marami din silang meerkat dito. At ayun nga, nagtatago sila. Sobrang ganda rin pala talaga ng flamingo in person. Ang ganda ng color nila. Hay nako, mare ko, sobrang sulit talaga dito. Kaya naman kung naghahanap kayo ng mapapasyalan, subukan nyo dito. Siguradong mag-e-enjoy ang buong pamilya. And after nga sa mga wild animals, meron ka ring makikitang peacock at crane dito. O diba, halos kompleto talaga yung animals dito sa Avalon Zoo. Sobrang sulit talaga. At andito naman sa Station 73, yung mga iba't ibang uri ng ahas. Pwede nga rin kayo magpa-picture sa mga ahas kapag gusto ninyo. At ayan nga mga mare, kapag natapos nyo ang 75 station, meron na kayong 3,500 step. Kaya naman mare ko, kung nagkukompleto kayo ng 10,000 step, basic na yan dito. Wala pang 2 hours natapos na rin namin agad yung 75 stations. Pagdating nga namin dito sa Station 75, talaga namang sobrang fulfilling. Nakakapagod din talaga, pero sobrang worth it naman. Bali mga mare ko, dito sa first station, merong playground. Pinalaro nga muna namin si 5 bago kami umuwi. Kaya naman mare, kung wala pa kayong ganap this weekend, pumunta na kayo dito sa Avalon Zoo. Just check the comment section, mare ko. Ilalagay ko dyan yung link ng website ni Avalon Zoo para mas makamura-mura kayo sa ticket. So yun mga mare ko, thank you so much for watching this vlog. At kung nakatulong to sa inyo, share nyo naman. Advance thank you na nga agad, mare ko. Love, love, love!